So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no paano nga ba mag-register ng smart SIM card for minor na walang ID. Ayan, ang gagamitin natin na ID para makapag-register dito ay TIN ID. Advice ko nga lang pala na mas okay na hindi passport ID yung gagamitin nyo sa pag-register ng SIM card. Kasi ba sa experience ko, no, medyo nahirapan ako sa pag-register gamit ang passport, kaya TIN na lang yung ginamit ko. Kasi kapag passport, pati yung signature ng passport, kailangan pang picturean. Ayan, kaya medyo natagalan ako doon at hindi nga naging successful yung pag-register ko, kaya TIN yung ginamit ko, no. Pero depende pa rin sa inyo, no, kung yun yung available na ID na meron kayo. Pwede pa rin kayong gumamit ng passport ID. Kasi lang sa experience ko, medyo natagalan at nahirapan ako gamit ang passport ID. Kaya TIN ang ginamit ko. Ngayon, punta na tayo kung paano nga ba mag-register ng SIM card for minor na walang ID. So yun guys, no, kapag magre-register kayo ng smart SIM card for minor, pupunta lang kayo sa website na smart.com.ph/simreg or simreg.smart.com.ph. Tapos ito yung pinaka-home niya, scroll down nyo lang. Ayan, makikita nyo ngayon yung start your registration here. Sa part na yan, dyan mo ilalagay yung mobile number mo sa smart na i-register. For example, pagka maglalagay kayo ng number, mag-start na agad kayo sa 9. Ayan. Pagkatapos, click nyo lang yung back sa baba. Tapos, click nyo yung send OTP. Dapat makareceive kayo ngayon ng OTP or one-time password galing smart. Ayan. Tapos sa part na to, dyan mo ilalagay yung OTP na na-receive mo. Ayan. Tapos, click mo lang yung verify OTP. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Click mo lang yung OK. Pagkatapos nyan, ito ngayon yung lalabas. Type of registration. Click nyo lang yung drop down. Ayan. Tapos, click nyo lang yung I'm registering a newly bought SIM for a minor. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Ayan, nakalagay dyan, number 1. The registration of the SIM shall be under the name of a minor's parent or guardian. Number 2, the parent guardian shall submit a valid government-issued ID. Ayan, ibig sabihin, ang magre-register para sa minor ay parent or guardian. Tapos, yung parent or guardian din ang mag-fill up ng details at mag-submit ng valid ID. Click mo lang ngayon yung OK. Ayan. Tapos sa part ng nationality, as is na yan na Philippines. Ayan. Tapos sa may part ng ID card, click mo lang yung drop down. Tapos sa part na to, pipili ka lang kung anong ID yung gagamitin mo. Ayan, for example, TIN. Tapos sa may part ng take a photo, click mo lang yan. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, click mo lang yung allow this time. Tapos ilalagay mo lang yung ID mo sa may part ng rectangle. Tapos click mo lang yung blue sa baba. Tapos click mo lang yung submit. After nun, scan face. Click mo lang yung go to scan. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas. Your ID was successfully scanned. Click mo lang ngayon yung OK. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, no? Mapapansin nyo ngayon sa may part ng ID card number, first name, middle name, last name, birthday. Ayan, automatic na sila na meron details. Kasi nung pag-upload natin ng scan ng ID, ayan, automatic na na-capture dito yung details. Hindi na natin kailangan pang i-type. Bali, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Kapag ka na-double check nyo na yung details, click nyo lang yung next sa baba. And tapos sa part na to, address information, dito mo lang ilalagay yung present or official home address mo. Ayan, for example, sa house and lot number, ilalagay nyo lang yung block and lot nyo or yung number ng house nyo. Ayan, sa may part ng street, ilalagay nyo lang kung saan street kayo.
Sa part ng village subdivision, ayan, lalagyan nyo lang yung pangalan ng village nyo or subdivision. Tapos, sa may part ng unit floor number, ayan, kung meron, pwede nyo ilagay dyan. Kung wala, okay lang. Sa part ng building, kung meron, pwede nyo ilagay dyan yung pangalan ng building. Kung wala, okay lang. Ayan, tapos sa province, hanapin nyo lang sa drop-down kung saan ba kayong province. Ayan, for example, Metro Manila. Ayan, tapos sa may part ng city, municipality, hanapin nyo lang kung saan ba kayong city sa part ng Metro Manila. For example, Makati City. Ayan, pwede namang hanapin yan dyan sa drop-down. Ayan, tapos sa may barangay, hanapin nyo lang. Ayan, for example, West Rembo. Ayan, sa zip code, automatic naman yan na meron ng details, no? Makikita nyo yan sa drop-down. Ayan. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan. Tapos, pwede mo na click yung next sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas, yung summary. Ayan, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Tapos, click mo lang yung back sa gilid. Ayan, tapos click mo lang yung submit sa baba. Ayan, tapos ito na ngayon yung lalabas. Congratulations, you have successfully registered your SIM. Ayan, you will receive a welcome SMS once your SIM is fully activated. Tapos, andito na rin yung control number sa baba na reference nyo rin. Ayan, so, bali dapat makaka-receive kayo ng text message galing Smart. At yun guys, no, after ko nga mag-register online ng Smart SIM card ay naka-receive nga ako ng text message galing Smart na nagsasabi ng SIM card ko ay activated na nga. Ayan, at sinubukan ko na rin yung text message, call, data or internet at lahat gumana na. Ibig sabihin, activated na talaga yung aking Smart SIM card. Bali tandaan nyo lang guys, no, ang magre-register para SIM card ng minor ay parent or legal guardian. Ayan, sila ang mag-fill up ng details at mag-upload ng valid ID sa SIM card registration, ang parent at legal guardian ng minor. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan itong video na to, subscribe to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video susunod para rin sa atin. So ito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.